palagay ko maliwanag naman na merong plano itong mga ibang puwersa na bumalik sa poder, no? By any means yan. Kasi if you're talking about Duterte and GMA, GMA has done it with President Erap. Tapos ito naman si Duterte, ito, talagang hindi to nakaranas ng buhay na wala sa poder. Kaya, ano yan, parang hindi yan makahinga until makabalik sa poder. Plus, the fact na, ano siya, under threat siya nung ICC, case. So, it's a matter of survival for him and physical freedom. Kaya, he has all the motives to do these things. So, yun. May motive, meron silang resources, tapos meron din silang opportunity kasi sabi nga niya, as former president, he can talk to retired and active generals, which he is doing. No? Pero sa experience namin, sa nakikita ko ngayon, nasa agitation phase pa lang sila. No? Kung yung sa political component, nakakasa na sila, kailan sila gagalaw, nakikita nyo yung mga trolls, nag-agitate sila, naglalabas sila ng mga issues. Pero sa military component, I don't believe na doon na sila sa organizing phase. No? Nag-a-attempt pa lang sila sigurong mag-recruit. Pero meron silang connection, mas malakas connection nila sa mga active na police. Oh, yes. Okay, active na police. And talagang sila, they continue to engage with them. Sa AFP, meron din pailan-ilan, pero nandoon pa lang sa socialization. No? Yung closeness nila, yung network nila, is doon level. Kasi iba yung pag ni-recruit mo na, pag nagkaroon na ng leveling, you're basically committing a crime. And ito si Duterte, bukod sa duwag siya, wais siya, no? He will let other people do that. Kasi pagka siya na yung nag-recruit, alam niyang may prima facie case na against him. So, magle-layering yan. Ang hirap kasi pag-layering, tatanungin nila, saan ito? Sino to? Diba? So, yun ang problema nila. And nakita namin dun sa mga active, no? Kaya hindi nagkiklik yung grupo nila Duterte is primarily dahil pro-China siya. No? So, deal breaker yun. Now, why are we doing this? Para sa China and Duterte. So, he may be overestimating his influence dun sa mga active na AFP. One thing good about yung sabihin mo ng premature declaration ni Chief of Staff si General Browner is na-preempt. Alam mo, may chilling effect yan pag nagre-recruit ka tapos biglang nasunog na. Ang hirap gumalaw. So, ngayon, kung sino man yung mga umiikot, lalayuan na yon kasi worry na yung mga tao sa mga ganong. Ang ginagamit nilang tool is yung fixed term. Yes. ng mga So yon, maraming na-dislodge na mga doon, mga senior officers. That was last year pa. Oo, pero na-correct yun. So nawala yung ganong angulo. Next yung sa MUP, na babawasan do sweldo, pero na-correct ulit ng Marcos administration. So nawawalan sila ng internal reasons for agitation. Kasi nga, in fact, I wrote a thesis about this dahil based on my experience, on our experience, kailangan dalawa yan May internal factors, may external factors. Yung internal factors, yung mga issue sa loob. In our case, yung military corruption, state-sponsored terrorism, etc. Ito, yun nga, yung career advancement, tsaka moral and welfare. Pero na-correct So nawala yun. So ngayon, they were hinging on, ito na lang, external factors, similar to EDSA 2. Tama yung kay General Browner na may difference yung destabilization efforts, which may mean political only, yung mga mass movements, mga ganon, mass actions, and yung plot na meron ka ng D-Day kung kailan gagalaw yung mga tropa. So, pero,
at this point in time, palagay ko maliwanag naman na merong plano itong mga ibang puwersa na bumalik sa poder, no? By any means yan. Kasi if you're talking about Duterte and GMA, GMA has done it with President Erap. Tapos ito naman si Duterte, ito, talagang hindi to nakaranas ng buhay na wala sa poder. Kaya, ano yan, parang hindi yan makahinga until makabalik sa poder. Plus, the fact na, ano siya, under threat siya nung ICC, case. So, it's a matter of survival for him and physical freedom. Kaya, he has all the motives to do these things. So, yun. May motive, meron silang resources, tapos meron din silang opportunity kasi sabi nga niya, as former president, he can talk to retired and active generals, which he is doing. No? Pero sa experience namin, sa nakikita ko ngayon, nasa agitation phase pa lang sila. No? Kung yung sa political component, nakakasana sila, kailan sila gagalaw, nakikita nyo yung mga trolls, nag-agitate sila, naglalabas sila ng mga issues. Pero sa military component, I don't believe nandoon na sila sa organizing phase. No? Nag-a-attempt pa lang sila sigurong mag-recruit.